bakit dumaan tayo dito sa bahay ninyo? Sabi mo, ihahatid mo na ako sa bahay namin. Kon Melanie, dadaanan natin sandali yung ibibigay kong regalo sa'yo. Ha? Bakit mo ako reregaluhan? Hindi ko naman kaarawan matagal pa. Halika na sa loob. Baka makita ka pa ng mga loko-loko dito sa lugar namin at gawan ka pa ng masama. Halika na. Sino bang kasama mo dito? At nasaan yung mga magulang mo? Wala sila dito. Isang linggo nila sa Manila. Doon sa aking kapatid. Ganun ba? O sige na, kunin mo na yung sinasabi mo. Saka mo na ako ihatid sa amin. Oo, Melanie. Pero hayaan mo muna kitang iyakapin. Ron, huwag mong gawin sa akin. Pakiusap. Melanie, pagbigyan mo ako. Dahil hindi kita pababayaan. Ron, bakit ganitong nararamdaman ko? Nag-iinit ang buong katawan ko. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Inay, pagkatapos ko pong kumain, pupunta ako sa bayan para maghanap uli ng trabaho. Ay, ganun ba anak? Nako, pasensya ka na. Dahil kung kilang ang kinikita sa pasada ng tricycle, nagitay mo. Oo nga po, inay Ang daming nagpapasada dahil walang mahanap na trabaho. Pero kunti naman ang pasaheros dahil marami rin walang trabaho. Ay, tama ka anak. Kaya, nagtitiis kami ng tatay mo kahit konti ang kita. Para may pambili na makakain natin. Ako naman kasi, pag nakapasok ng sales lady, may hangganan na 6 na buwan lang, inay. Tapos, pahinga ng 3 buwan bago uli nila tanggapin. Ay, sana naman anak. Makatagpo ka ng permanente trabaho. Para hindi tayo kapusin sa pera. Yun din ang panalangin ko, inay para tulungan ako ng Diyos na makahanap ng permanenteng trabaho. Ay, hayaan mo anak. Tutulungan kitang madalangin para makahanap ka ng trabaho na permanente para sa atin. Itong iluto mo, Pegay. Gulay para sa tanghalian natin. Kulang pa itong kinita ko Kaya gulay lang muna ang nabili ko. Ay, huwag ka nang maghanap ng malaki. Kung anong meron na mabili mo, hindi naman ako nagre-reklamo. Oo. Pero ang anak natin, sigurado na nagsawa na siya sa ulam natin na gulay araw-araw. Ay, hindi naman, Benong. Dahil sanay naman sa hirap ng buhay si Melody. Kaya hindi ko naman siya nakikitang magre-reklamo. Ay, nako. Pahirap ng pahirap ang buhay natin. Kung walang tutulong, sigurado na kulang ang pambili ng ating pangangailangan. Wala tayong magagawa dyan, Benong. Ang anak natin ay nagpunta sa bayan para maghanap muli ng trabaho. Baka sakali na magkahanap daw siya ng papasukan na trabaho. Kawawa rin ang anak natin. Lagi na lang ganyan na hindi permanente ang trabaho niya. Dahil hindi naman siya nakatapos ng kurso niya sa kolehiyo. Ay, oo nga Paano naman? Magpapasada lang ang hanap buhay mo mula noon hanggang ngayon. Pero alam mo, Ben, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nagiginhawa rin tayo balang araw. Naku, pagod na ako sa kakaikot ko dito sa mall. Pero wala pa akong nakikitang bakanting trabaho. Paano kaya ito? Diyos ko, sana sa araw na to, bago ako umuwi sa bahay, may resulta na. Uy, Melanie! Ikaw na ba yan? Saan ka ba pupunta? Aba, bakit ngayon ka lang? Nagpakita sa akin.
Akala ko nasa ibang bayan ka na at nagtatrabaho ka. Naku, wala na friend. Ang hirap dun eh. Dahil nangungupahan lang ako. Tapos, bibilhin ko lahat ng pangangailangan ko. Kaya mas mabuti pa dito sa probinsya. Libre na ang bahay at mga saraywang isda at gulay pa ang mabibili. Sa bagay, tama ka dyan. O, saan ka nagtatrabaho ngayon? Baka may bakante dyan. Pwede akong irekomenda. Teka. Kailangan ng boss ko ay isang sekretarya. Pwede ka ron. Alam ko na kaya mo ang trabaho yun. Tutulungan kita. Sige nga, friend. Para makatulong naman ako sa mga magulang ko. Para matikman naman nilang maginhawang buhay. Naawa na ako sa kanila Oh, halika na. At ipapakilala kita sa boss ko. May mga aplikante akong iniwan dun eh. Kaya huwag kang magpahalata na kilala mo ako ha. Sige. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles na kailangan na ipasa mo. At ako na ang bahalang magsasabi sa boss ko. Ano bang sasabihin mo, Nida? May nakalimutan ka ba na tanongin sa akin? Ano yun? Kwan po sir, may napili na ho ba kayo sa mga nag-apply bilang sekretarya ninyo sir? Wala pa naman. Dahil binabasa ko pa ang kanilang resume at transcripts of records. Bakit? May problema ba? Sir, kung wala pa po, pwede po bang i-recommenda ko sa inyo ang isang kaibigan ko para magkatrabaho na? Kasi may sinusuportahan siyang mga magulang. Well, tignan ko muna kung kaya na ang trabaho. Bakit? Ano bang natapos niya? Madali ba siyang turuan? Sir, 2 taon lang po ang tinapos na kurso at may karanasan na po siya sa trabaho. Kaya lang ay casual lang. Okay, sige. Kausapin ko muna siya. Bago ko sabihin na pwede siya dito sa opisina. At ayaw ko nang tatamad-tamad. At dapat alis to siya. Opo, sir. Alam po ninyo, masipag po ang kaibigan ko at matalino pa. Kaya madali siyang turuan kung ano ang magiging trabaho niya. Sige, papasukin mo siya para makita ko kung totoo ang sinasabi mo. At nang makilatis na rin ang kanyang ugali. Okay naman itong resume mo at itong transcript of records mo. Matalino ka nga. Kaya ikaw na lang ang pipiliin ko sa bakanting position dito sa opisina. Ha? Totoo ba, sir? Naku, maraming salamat po sa inyo dahil kailangan ko talaga ang trabaho. Sana magustuhan mo dito at makasundo mo ang mga kasama mo dito sa opisina. Opo, sir. Gagawin kong lahat ng sinabi nyo dahil kailangan ko talaga ang trabaho para sa amin ng pamilya ko. Kung ganon, ay makakapagsimula ka na bukas para maturuan ka ni Nida sa mga dapat mong gawin dito. At kung may tanong ka, sa kanya mo na lang sabihin dahil siya ang nakakaalam din sa trabaho niya. Yes, sir. Ako na po ang bahalang magtanong kay Nida dahil kaibigan ko naman siya Melanie, total, bukas na pa naman ang simula ng trabaho mo. Ang gusto ko sana ay samahan mo akong mananghalian dun sa paborito kong kinakainan. Ha? Kwan, sir? Nakakahiya po naman sa kasama ko. Baka may masabi siya sa akin Mas mabuti sana kung kaarawan niyo ngayon. Pagbibigyan ko kayo. Oh, Melody, anak. Maaga kang umuwi kanina. Ano bang resulta ng pinag-apply mo ng trabaho? Naku, inay. Napakaswerte ko po dahil nakahanap na ako ng permanenteng trabaho. At dahil doon sa kaibigan ko na si Nida. Ha? Paano kang nakapasok sa trabaho? May kilala ba si Nida at inirekomenda ka dyan? Opo, inay. Doon mismo sa opisina na pinagtatrabahuan niya. At ang bait ng boss namin, inay, nang sinabi ko na kailangan ko ng trabaho kasi umaasa kayo sa akin. Agad niya akong kinuha. Aba, mabait at maawain pala ang boss na yon. Sana, ipakita mo na kaya mo ang trabaho para wala siyang masabi sa'yo, anak. Opo, inay. Talagang magsisipag po ako para sabihin na hindi siya nagkamali ng pagtanggap sa akin. Ay, salamat naman. At nakahanap ka uli ng trabaho mo at hindi na kontrata, kundi sigurado. Habang gusto mo ang trabaho, ay mananatili ka doon. Yun po ang gusto ko, inay. Yung pangmatagalan, para hindi ko na problema ang panggastos natin dito sa bahay. At hindi na rin tayo uutang at kakapusin sa dapat bayaran. Ang aga mo naman, Bes.
Baka hindi ka nakatulog dahil may bago ka ng trabaho. Alam mo, friend, excited ako sa bago kong trabaho. Kaya dapat na hindi ako matrasado para hindi magalit si boss. Huwag kang mag-alala kay boss. Maunawain yun. Hindi yata alam magalit eh. Basta sabihan ka lang ng mahinahon at gawin mo ng tama ang trabaho mo. Ganon ba? Eh, mabuti naman. Para hindi ako laging kakabahan pag ginagawa ko ang trabaho ko. Teka, may asawa na ba si boss o kaya'y girlfriend? Wala pang asawa si Sir. Pero ang alam ko ay nagkaroon sila ng relasyon ng pinalitan mong empleyada. At kumalas si Sir sa kanya dahil may hindi nagustuhan eh. Anong hindi niya nagustuhan? Anong hindi nagustuhan ni Sir sa empleyadang yon? Eh siguro naman, maganda at mabait. Ano kayong dahilan, friend? Di ko alam eh. Dahil hindi rin sinasabi ni Sir kung may di siya nagustuhan dun sa nakarelasyon niya. Basta wala lang. Teka, turuan mo ako sa dapat kong gawin para maayos ko ang aking trabaho. Baka darating na si Sir, makita niya tayo na nagchichismisan. Huwag kang mag-alala. Hindi pa darating si boss dahil may importante siyang lakad. Paano mo nalaman? Tumawag ba siya sa'yo? Kaya pala, hindi ka pa nagtatrabaho dahil wala pa si boss. Ikaw sige na, turuan mo na ako sa dapat kong gawin sa aking trabaho para mapag-aralan ko at matapos ko ang dapat ayusin. Oh, Pay. Asan ba si Melanie? Naghanap ba ng trabaho niya? Baka gabihin yun. Ay, alam mo, Ninong, nakatagpo na ng trabaho si Melanie at inirekomenda ng kanyang kaibigan. Kaya magkasama sila sa opisina. Ha? Ay, mabuti kung may trabaho na si Melanie. Abay talaga kailangan na magtrabaho yun para mabili na yung gusto niya. May lalo na. Talaga na yung anak mo. May pangangailangan din yan. Oo naman, Benong. Hindi rin natin maibigay sa kanya ang gusto niya dahil malit lang ang kinikita mo sa pagpapasada. Ay talagang hindi tumigil si Melanie sa paghanap ng trabaho at sa wakas, nakatagpo rin siya. May sana tulungan din tayo sa ating pamumuhay na. Yun talaga ang gusto niyang mangyari para matulungan ka rin para sa ating pangangailangan sa buhay. Mabuti na lamang at may anak tayo na hindi babaya sa atin. At sana magtagal sa doon sa bago niyang trabaho para naman kahit pa paano makatulong sa ating kabuhayan. Talaga naman, na yan ang iniisip ni Melanie. Dahil naaawa na rin siya sa iyo na wala ka na raw pahinga. Kaya naghanap ng trabaho para naman makapagpahinga ka raw. Nida, may itatanong ako sa'yo. Sana sabihin mo sa akin ang totoo. Ha? Ano po yan, Sir? May nobyo na ba si Melanie? Naku, Sir, wala pa ho. Dahil hindi pa raw niya nakita ang hinahanap niyang magiging nobyo niya eh. Ganun ba? Teka, may naikwento ka na ba tungkol sa akin? Sinabi mo na nagkaroon kami ng relationship. Wala pa po akong naikukwento tungkol sa inyo. Dahil hindi naman po siya nagtatanong sa akin eh. Okay, Nida. Sana kung sakali na magtanong siya, huwag mong sasabihin sa kanya. Total, wala na kaming relasyon. Opo, Sir. Hindi naman nalaman ni Melanie yon ang inyong nakaraan at ang inyong nakarelasyon. Bes, may sasabihin ako sa'yo ha. Pero huwag mong sabihin na sinabi ko na sa'yo. Ha? Ano bang sasabihin mo? Hindi ba nagustuhan ni Sir ang mga trabaho na pinagawa niya sa akin? Hindi yun, Bes. Kundi nagtanong tungkol sa'yo. At sa palagay ko, maaring may plano na pumunta sa bahay ninyo. Bakit siya pupunta doon? Aba, nakakahiya dahil bahay kubo lang ang tinitirhan namin eh. O di ba sinabi mo na kailangan mong suportahan ng mga magulang mo? Di alam niya na mahirap lang ang buhay ninyo. Anong malay mo? Baka siya na ang makakatulong sa inyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Beth? Ano? Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin.
Melanie, nagbaon ka ba para sa tanghalian? Pwede bang samahan mo ako? Ang ibig kong sabihin ay sabi na tayong kumain mamaya. Kwan po sir, nakakaya naman ang sumabay sa inyo. Baka may masabi ang mga kasama ko dito dahil baguhan pa lang ako dito. At ako pa ang isasabay ninyo sa tanghalian. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang boss. Kung anong gusto ko, hindi sila dapat makialam. Kung sinong gusto kong lapitan at isama. Kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Sige po, hindi naman ako pwedeng tumanggi sa inyo dahil boss ko kayo. Sana hindi tayo maging tampulan ng chismis ng mga marites dito ha. Ha? Bakit may naririnig ka ba na sinasabi nila? Sige, sabihin mo sa akin para alam ko kung sino ang mga inggiterong yan. Naku sir, huwag na po ninyong sitahin. Baka ako pang pag-initan nila at gagawa sila ng paraan para matanggal ako dito. Hindi mangyayari yan, Melanie. Kailangan na habang maaga pa ay malaman nila na malakas ka sa akin. Ha? Sir, huwag naman po ninyong ipakita ang ganyan sa akin. Baka sabihin nila na may isusumbong ako sa inyo. Kaya sir, pakiusap. Pagpasensyahan niyo muna ang mga inggitera. Ay, naku, ang bilis naman ng araw na lumipas, Pipay. Abay, naka-isang buwan na si Melanie, hindi ba? Ay, oo, Bedong. Bakit mo naman nasabi yan? Hinihintay mo ba ang araw ng sahod niya? Hindi naman. Naisipan ko lang kasi at sana hindi naman siya mahirapan. Para naman kahit paano tumagal siya doon sa trabaho niya. Ay, alam mo, Bedong. Magtsatsaga si Melody doon. Dahil hindi kontrata ang pagpasok niya doon. Kung nagustuhan ng boss nila, ang kanyang trabaho ay magiging permanente siya. Ganun ba? Kung ganyan sabihin mo sa anak natin na mas lalong ipakita niya na talagang sinsin siya sa trabaho niya para naman magtagal siya raw. Ay, oo dapat. Alam mo, parang nahalata ko kay Melody na masaya siya ngayon doon sa trabaho niya. Lagi siyang maaga na pumapasok. Dapat lang. Para naman sa ganun matuwa yung boss niya at sabihin niyang interesado si Melanie sa kanyang trabaho. At sana naman, medyo laki-lakihan naman ang sahod niya. Ay, yan, hindi ko pa alam, Belong. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng sahod niya. Hayaan mo. Tatanungin ko sa kanya. Sige, Pipay. Ako'y alis muna. Baka matsambahan ko mga pasaheros kikita naman ako kahit kaunti. Oo, sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo para hindi ka maaksidente. Lalong-lalo na pag may pasaheros ka. Ay, Melanie, anak. Magpahinga ka muna. At pag naluto na yung ulam, ay kakain na tayo. Kwan po inay, hindi na po ako kakain. Kumain na kami kasama ko ang kaibigan ko. Ay, ganun ba? Bakit? May nag-blow out ba dahil kaarawan niya? Hindi po inay, kundi ang boss namin nagpasama na kumain sa labas. Kaya hindi ko tinanggihan, baka sasama pa ang loob sa akin at tatanggalin pa ako sa trabaho. Ay, sa bagay. Talagang ganyan. Kailangan na makisama ka sa boss mo. At mabuti naman. At kasama mo ang kaibigan mo. Para hindi nila isipin na nagsisip-sip ka. Oo nga po inay Pinagbigyan ko ang boss ko para hindi siya magtampo sa akin. Kaya lang, anak, mag-ingat ka. Baka sinusubukan ka niya para kumapit ka sa kanya at samantaliin niya ang pagkakataon. Sa tingin ko naman inay, hindi ganun ang boss ko. Siyempre, hindi naman niya nakikita sa akin na nagbibigay ng motibo. Kaya, nire-respeto din niya ako. Teka, anak. Matanong ko lang. Sana huwag mo namang masamain ang pagtatanong ko. Magkano ba ang sahod mo, anak? Pwede ko bang malaman? Hindi ba kuripot ang boss ninyo? Ha, Melanie? Melanie, ang dami ang inaayos mo dyan sa papeles. Kaya mo pa ba yan? Kung gusto mo, tulungan muna kita. Nako, baka may masabi ang mga kaopisina natin. Kung may tutulong pa sa trabaho ko, kaya ko naman to. Kaya ako na lang gagawa. Ikaw ang bahala. Pero, alam mo ba, na laging sinasabi ni Sir na tulungan daw kita. Kaya sige na, umayag ka na. Tapos ko na rin ang mga paperworks ko
sige na nga. Dahil ang daming hindi tinapos ng pinalitan ko. Ano bang ginagawa niya, ha? Siyempre, alam niya na kampi si Poo sa kanya. Kaya akala mo siya na ang boss dito eh. Laging may dahilan para hindi niya gawin ang kanyang trabaho. Ano? Pero sumasahod siya, di ba? Hindi ba siya pinagsasabihan ni Sir kung hindi niya gawin ang trabaho niya? Hindi. Dahil nobya ni Sir. Kaya akala mo isa rin siyang amo. At ako ang kawawa na gumagawa ng trabaho niya. Pero hindi bali, may dagdag naman ang sweldo ko eh. Yun naman pala eh. May pakinabang ka. Pero sa akin, bibigyan kaya ako ng karagdagan sa sahod ko kung tutulungan mo ako sa aking trabaho? Tingnan natin. Kaya hayaan mo na samahan kitang mag-ayos ng trabaho mo para matapos ka agad. At sigurado na magyayaya na naman si Sir na mamasyal tayo. Yan lagi ang hinihintay mo, ang maglakwatsa. Oh, ano ba naman yung itsura mo, Betong? Para kang nalalata at parang pagod ka. Ay, oo, Pepay. Dahil nakarami ako ng pasaheros ngayon. Kaya lang, may nararamdaman ko rin ang pagod. Aray ko, masakit ang katawan ko rin eh. Ay, nako, paano naman? Mula umaga hanggang hapon, diretso ang pagpapasada mo. Kailangan eh. Maraming dumating kasing bisita sa iba't ibang barangay. Ewan ko pa, siguro may okasyon silang dadaluhan. Ay, tama ka. Baka may kasalan, binyagan o kaya piyesta sa ibang barangay. Oo nga pala, no? Abay, nakalimutan ko na may okasyon pala. Abay, talaga yatang tinamaan na ako. Makakalimutin na ako ngayon, Pipay. Aba, kung ganyan ka, baka hindi mo alam. Sobrang na binibigay mong sukle. Sana naman makonsensya sila. Alam naman nila na ako matanda na tapos lulukluhin pa nila ako. Kung sobra, yung sukli kong pera sa kanila, dapat ibalik. Kaya pala iniisip ko marami akong naging pasaheros. Pero bakit konting kinita ko? Hindi bale, kasalanan nila yan. Kung nagkamali ako, hindi nila sinaula yung sobra. Bahala sila. O Itay, nandyan pala kayo sa sopa na nakaupo. Bakit po? May problema ba kayo? Kung kasi anak, napagod ako kahapon dahil sa dami ng pasaheros na dumating. Kaya nang papahinga ako. Ang mabuti pa Itay, wag na muna kayo magpasada. Kasya naman sa atin ang sinasahod ko eh. Magpahinga muna kayo para hindi kayo magkasakit. Alam ninyo, mahal ang gamot ngayon at sa pambayad sa ospital. Kaya mag-ingat po kayo palagi, Tay. Hayaan ninyo, ako muna magsusuporta sa inyo. Naku anak, ako ang ama. Dapat na ako yung magsuporta sa inyo ng inay mo. Pero nangihina ako anak, kaya pasensya ka na ha. Itay, pwede ba? Huwag kayong humingi ng pasensya. Siyempre, hindi kaya ng katawan ninyong magtrabaho. Kaya ako na lang ang bahala sa ating pamumuhay. Ay anak ko, napakaswerte namin ng inay mo. Dahil lumaki kang mabuting anak para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan para sa ating kabubuhay. Kaya mahal na mahal ka namin, anak. Ganon din ako sa inyo ni Inay. Mahal na mahal ko kayo. At ang gusto ko, matagal pa ang buhay ninyo para magkasama pa tayo dito sa mundong ibabaw. Sir, bakit po ninyo ako ipinatawag dito sa opisina ninyo? Ano po bang ipapagawa ninyo sa akin? Itatanong ko lang sana sa iyo kung pumayag si Melanie kahapon. Tulungan mo siya sa trabaho niya. Opo, sir. Dahil doon sa ibinili ninyo na kailangan na madaliin ang pag-aayos ng mga papeles. Kaya kaming dalawa ang nag-ayos at natapos din namin. Kaya masaya si Melanie ngayon. Okay, Nida. Mayroon kang karagdagan na naman sa iyong sobrang serbisyo dito sa opisina. Ako, wag na po, sir. Dahil kaibigan ko naman po ang tinulungan ko. At syempre, boss ko kayo na dapat lang sundin ang utos. At hindi naman po mahirap ang ipinagawa ninyo sa akin eh. Kahit na, basta ginawa mong utos ko, ay dapat lang natanggapin mo ang bayad sa ibang trabaho na ipinapagawa ko sa iyo.
Sige, sir. Kayo ang bahala. Sir, huwag sana ninyong masamain ang itatanong ko sa inyo. Pwede bang malaman kung bakit ginagawa ninyo kay Melanie? Para hindi siya mahirapan sa trabaho niya? Hindi ko na ipagkakaila sa'yo, Nita. Si Melanie ang tipo kong babae na pagkakasalan. Dahil simple lang ang ganda niya. Hindi siya nang aakit ng lalaki. Hindi gaya ng nauna kong nobya. Halos ipagsiksikan ng sarili para lang masolo nila ako. Bakit kaya tinawag ni Sir si Nina doon sa loob ng opisina niya? Ano kayang pinag-uusapan nila? Meron kayang hindi nagustuhan ni Sir sa trabaho ko at ipapaulit niya kay Nina? Sana naman hindi ako nagkamali para matagal pa ang aking trabaho dito. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako. Sana hindi totoong hinala ko. Pero sa tingin ko naman, ayos ang ginagawa ko dahil tinatanong ko kay Nida kung anong dapat kong gawin. Di bali, malalaman ko rin kay Nida kung ano ang napag-usapan nilang dalawa ni Sir. Melanie, pwede bang huwag ka munang umuwi? Hintayin mo ako sandali at samahan mo ako. At saka kita ihahatid sa bahay ninyo. Opo Sir, kayo po ang bahala. Kasama ba ulit natin si Nida para may kausap po ako kung saan tayo pupunta? Hindi na kailangan si Nida doon sa pupuntahan natin. Bakit? Natatakot ka pa sa akin, Melanie? Wala naman akong masamang gagawin sa'yo eh. Kaya magtiwala ka sa akin. Kwan po Sir, nahihiya po ako kung ako lang ang kasama ninyo. Pwede ba, pag nasa labas tayo ng opisina, huwag mo na akong tawagin, sir. Pwede bang ron-ron na lang tapos sa akin? Opo Sir. Ron-ron. Parang nakakaasiwa dahil bus kita. Basta gawin mo ang sinasabi ko sa'yo, Melanie. At pagkatapos ng ating pupuntahan, ay ihahatid kita sa inyo para makilala ko ang inyong mga magulang. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Melanie, pwede bang huwag ka munang umuwi? Hintayin mo ako sandali at samahan mo ako. Tsaka ihahatid kita sa bahay ninyo. Opo Sir, kayo pong bahala. Kasama ba ulit natin si Nida para may kausap ako kung saan tayo pupunta? Hindi na kailangan sinida doon sa pupuntahan natin. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Wala naman akong masamang gagawin sa'yo eh. Kaya magtiwala ka naman sa akin. Kwan po Sir kasi, nahihiya po ako kung ako lang kasama ninyo. At pwede ba? Pag nasa labas tayo ng opisina, ay huwag mo na akong tawagin, sir. Pwede bang ron-ron lang ang tawag mo sa akin? Oo po Sir. Ron-ron. Parang nakakaasiwa dahil bus kita eh. Basta gawin mo ang sinasabi ko sa'yo, Melanie. Tapos ng ating pupuntahan, ay ihahatid kita sa inyo para makilala ko naman ang mga magulang mo. Sir, Ron, pwede sa ibang araw na lang dahil hindi nila alam na ihahatid mo ako sa amin eh at gusto mo silang makilala. Okay, kung yan ang gusto mo, ipaalam mo sa kanila na gusto ko silang makilala ng personal para magkausap kami. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Ay, nako, gabi na. Hindi pa rin umuwi si Melanie. Bay, may sinabi ba niya sa'yo? Kung may pupuntahan siya o wala? Wala naman eh. Baka isinama ng bus nila na kumain sa labas. Kaya hindi na siya kumakain ng hapunan dito. Sa bagay, wala namang problema dahil kasama naman nila yung kaibigan niya. Kaya hindi naman siya siguro gagawa ng masama. Pero kailangan pa rin na mag-ingat si Melanie. O kaisama siya ng bus niya na mag-isa lang siya. Siguro hindi rin papayag si Melanie. Takot yun. Dahil lalaki ang boss niya. Kaya lang, kapag tinakot, hindi natatagal sa trabaho. Mapipilitan ng anak natin na sumamang mag-isa. Ay, hindi naman sana gawin ng boss niya ang ganon para magtiwala si Melanie sa kanya.
At hindi magluda na may masamang tangka ang boss niya sa kanya. Ay, saan naman makilala natin ang boss ni Melanie. Para naman kahit paano makilatis ka. Kung pwede siyang pagkatiwalaan. Ay kaya lang, hindi naman pwede na sabihin ni Melanie sa boss niya na pumunta rito. Hintayin na lang natin kung sakaling ipagpaalam niya si Melanie na may lakad sila. Ganun yun. Ron, salamat sa paghatid at sa libreng hapunan. Lagi na lang ikaw ang taya. Huwag mo nang isipin yan. Alam mo, masaya ako pagkasama kita na kumakain eh. Sana laging ganito na sabayan mo ko para ganahan akong kumain. Naku, huwag namang araw-araw. Baka hahanap-hanapin ko pa. Ay, hindi. Biro ko lang yun, ha. Sige. Bababa na ako. Teka muna, Melanie. Sana sabihin mo sa mga magulang mo. Bukas ay dadalaw ako dito sa bahay ninyo. Tulog na yata ang mga magulang mo eh. Sige, bukas na lang ulit tayo magkikita sa opisina. Tsaka huwag ka na magbaon. Sagot ko ng kakainin mo. Nakakaya naman, Ron. Malaki ng utang na loob ko sa'yo. Melanie, huwag mong isipin ng utang na loob. Hindi ko naman pinababayaran sa'yo eh. Sa pagsama mo lang sa akin, ay nakakabayad ka na. Ha? Pwede ba yun? Ikaw talaga. Sige. Aakyat na ako dun sa bahay namin. Salamat sa'yo, Ron. Oh, Melanie, anak, ginabi ka. Sino ba yung nakakotse na naghatid sa iyo dito sa lugar natin? Kwan po, inay. Yun yung boss ko. May pinuntan lang kami at nagpasama sa akin. Ha? Ang ibig mong sabihin, ikaw lang ang kasama niya. Bakit ka pumayag? Saan ba kayo galing? Yung gabi na nag-ihatid ka dito. May okasyon lang po kaming dinaluhan at nakipagkwentuhan ng konti. Tapos, umuwi na kami. Ay, mabuti naman, anak. At hindi siya nagsamantala sa'yo. Nag-iisa ka na sumama sa kanya. Hindi sana ako sasama na mag-isa, inay. Kaya lang, nangako sa akin na hindi siya gagawa ng masama sa akin. Ay, naku, anak. Paano kung binula ka lang para sumama ka? Sa susunod, huwag kang sasama na mag-isa. Mabuti na yung umiwas ka sa kapahamakan dahil ikaw ang kawawa pag naisahan ka niya. Hayaan niyo, inay. Hindi na po mauulit. Sabihin ko na ayaw ninyo ako na sumama sa kanya sa mga lakad niya. Siya nga pala, inay. Gusto niyang dumalaw dito para daw makilala kayo ni Itay. Ay, mabuti naman kung pumunta siya dito para makilatis namin ang kanyang ugali at makausap para malaman namin kung magkakasundo kami. Pay, sino ba yung naghatid kay Melanie? Nung ginabi siya, ha? Ay, nako. Tiyak na magugulat kami. Akalain mo ba? Inihatid siya ng kanyang boss. Aba, parang may ibig sabihin yung kanyang paghatid sa kanya ng isang lalaki sa isang dalaga. Pero hindi naman natin alam kung binata o hindi na yung boss niya. Baka kung anong gusto niyang gawin kay Melanie, ha? Aha! Anong ibig mong sabihin? May masamang tangka sa ating anak, ganun ba? Oo. Hanggat hindi natin siya nakikilala, may duda ako. At hindi ko papayagan na isama-sama si Melanie sa mga lakad niya. Ay, alam mo ba ang sabi ni Melanie? Gustong dumalaw dito sa atin para magkilala tayong mga magulang ni Melanie. Sige, sabihin mo kay Melanie na payag tayong makilala ang boss niya para alam naman natin ang kanyang pagkatao. At swerte ni Melanie kung manliligaw sa kanya ang kanyang boss na may kaya sa buhay. Ha? Naku, Bidong. Nagagarap ka na magkaroon ng may kaya na manong kagano. Baka gusto lang maging kaibigan si Melanie. Nako, kahit pustahan tayo, may gusto ang boss ni Melanie sa kanya. Ano? Hoy, Beshi. Saan ba kayo nagpunta ni Sir kahapon? Daya naman ni Sir. Ikaw lang ang sinama. Wala kaming pinuntahan, Kumain lang kami at saka nagkwentuhan. Yun lang. Hindi pa ba siya nanliligaw sa'yo?
O ay mga pahiwatig na ba na may pagtingin siya sa'yo? Naku, Bes, hindi ko inisip yan ano. Dahil sino naman ako napag-aksayan ng panahon ni Sir. Mahirap lang kami. Alam mo naman, kasabihan, na walang mahirap, walang mayaman sa larangan ng pag-ibig, hindi ba? Sa ibang babae yun. Hindi angkop sa akin yan. Ano naman ang nakita niya sa akin para magustuhan ni Sir? Anong malay mo? Wala namang sinabi si Sir eh. Kaya kung manliligaw siya sa'yo, di, tanungin mo siya. Ha? Huwag na. Bahala siya. Kung ano ang katangian ko. Ang alam ko, maganda ako, di ba? Oo naman, Bessie. Kaya pag nagtapat si Sir, ay wag mo nang itago sa akin, ha? O sige, para may imarites ka sa mga kasamahan natin na laging nakabantay sa akin. Siguro, may hinala sila sa akin ano? Ha? Beshi, sabihin mo nga sa akin. Ba, dalawang araw nang hindi ko nadalaw ang isa ko pang mahal. Baka magtampo at hahanap ng iba. Ayokong mangyari yun. Kaya kailangan na puntahan ko siya. At ibibigay ko ng mamahaling regalo para hindi siya magalit. Alam ko naman kung anong gusto niya. Pupunta na ako sa mall para tumingin ng magandang regalo para sa mahal ko. Naku, Bes, may imamaritis ako sa'yo. Alam mo, wala si Sir ngayon. Tumawag dito kanina at sinabi na may importante siyang lakad. Ha? Bakit hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta? Baka naman may iba pang nililigawan ang boss natin, ha, Bes? Aba, kailangan na malaman mo para hindi ka lukuhin. Ano alam mo? Kaya dapat lang na maging maingat ka para hindi ka malamangan. Alam ko na yan, Bes. Siyempre, may kaya si Sir. Kahit ilang babae, kaya niyang ligawan. Dahil may pera siya na pang-akit sa mga babaeng mukhang pera. Mabuti naman at hindi mo pinapatulan ng sabi ni Sir. Nabibili ka ng alahas at damit at kung ano-ano pa. Tingnan mo, Bes. May inililihim pala si Sir, ha? Kaya tulungan mo ako na magmanman para hindi naman ako kawawa na umasa yun pala wala ring mapapala. Hayaan mo lang na manligaw siya sa'yo at tanggapin mo ang mga regalo niya. Total, hindi mo naman hinihingi ang mga yun eh. Di ba? Alam mo, Bes, pag nagpabili ako, sigurado na may kapalit. Baka katawan ko pang hingin niya. Tama ka. Di ba sinabi ko na sa'yo? Yung isang kasamahan namin dito ay kumapit kay Sir. At ang dami niyang pinabili. Oh, anong nangyari sa kanya? Nabuntis ni Sir. Pero hindi siya pinakasalan. Kundi nag-live-in lamang sila. Ano? Kailangan ko ng plansyahin ang susunod ko bukas para nakahanda na. Dalawa na lang ang plaplansyahin ko para hindi ko na plaplansyahin sa susunod na araw. Ha? May kumakatok? Sino naman yan? May alas 9 na. Sandali lang, nariyan na. Ha? Ikaw pala, Ronron. Bakit napasugod ka yata dito sa amin? Pasensya ka na dito sa maliit naming tirahan, ha? Okay lang, walang problema. Turog na yata ang mga magulang mo. Baka nakaka-istorbo. Hindi naman. Halika, pumasok ka muna. Ano bang kailangan mo? Bakit napunta ka rito gabing-gabi na? May pinuntahan ako. Kaya lang nasira ng kotse ko. Nandun sa tapat ng barangay hall. Kaya naisip ko na nandito ako. Kaya tumuloy na lang ako dito sa inyo para dalawin ka at makausap ang mga magulang mo. Sige. Maupo muna tayo dito sa sopa. Tatawagin ko sila para magkakilala kayong tatlo. Ay, nakakainis naman. Istorbang taong yan. Kung kailan na matutulong na tayo, saka pag dumating dito. Huwag ka nang maingay dyan. Baka marinig ka eh. Narinig natin na nasira ng call center, hindi ba? Kaya naglaka na papunta rito. Naiinis nga ako dahil ang init dito sa loob. Ang gusto ko sana, doon tayo sa may tirasa. Pero may dumating na istorbo. Tama na, huwag ka na magreklamo. Dahil busya ng anak natin. Di ba sabi ni Melanie na gusto tayo makilala? Kaya dito yan. Nako, Bedong,
Kaya gusto niya tayong makilala dahil kurso na niya si Melody. Pero pagsasabihan ko si Melody, hindi ko kurso na ang lalaking yan. Sa palagay ko ay palikero. Hindi mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka na nga dyan. Tinato na ako. Ikaw naman kasing gusto mo sa akin eh. Ano? Bakit kasi? Ngayon pa pumunta rito ang lalaking yan. 10 oras na ng gabi. Teka nga, at lalabas ako para bugawin ko ang taong yan para umalis na dito sa bahay. Pay. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nakakainis naman. Isturbong taong yan. Kung kailan na matutulong na tayo, saka siya dumating. Huwag ka na nga maingay dyan. Baka marinig ka pa. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Nasiraan daw siya ng kotse, kaya tumuloy siya rito. Ay, naiinis nga ako eh. Dahil mainit dito sa loob. Ang gusto ko sana ay doon tayo sa may tirasa. Pero may dumating na istorbo. Tama na. Huwag ka na nga magkiklamo dyan. Dahil bus ng anak mo yan eh. Hindi ba sabi ni Melanie eh, gusto tayo makilala? O kaya nandito yan. Nako, Medong. Kaya gusto niya tayong makilala. Dahil kurso na niya si Melanie. Pero pagsasabihan ko si Melanie, hindi ko kursunada ang lalaking yan. Sa palagay ko ay palikero. Wala akong tiwala sa kanya. Tumahimik ka na nga dyan. Tinaantok na ako. Ikaw itong istorbo eh. Hindi ako makatulog. Nako, kung bakit kasi ngayon pa dumating ang lalaking yan. 10 oras na ng gabi. Teka, at lalabas ako para bugawin ang taong yan para umalis na dito sa bahay. Pepay, huwag mong gagawin dyan. Nakakahiya. Eh, dapat natin siyang respetuhin para respetuhin din niya ang anak natin. Inay, Itay! Lumabas muna kayo dyan. Nandito ang boss ko. Gusto niya kayo makausap. O, ayan ha. Lumabas daw tayo sandali. Para matapos na ito. At kailangang nakilalanin natin siya. Inay, parang galit kayo kanina. Mabuti hindi nakahalata yung boss ko. Siya pa ang nahihiya sa inyo eh. Ay mabuti kung may hiya sa amin para respetuhin ka niya at di siya magsasamantala sa iyo. Ito inay oh, ang dami niyang pasalubong sa inyo. Tignan niyo oh, para yata sa isang buwan na pagkain ang dinala dito. Ha? Oo nga pala, no? Ay, kumpleto ang dala niya. Nako, parang alam ko nang gusto niyang mangyari. Sinususulat kami para hindi kami kumontra pag nandigaw siya sa iyo. Bakit po inay? Ano ba sa palagay ninyo ang kanyang pagkatao? Pwede ba siyang pagkatiwalaan? Oo naman. Pero mag-ingat ka pa rin. Huwag mong ipaubaya ang iyong sarili, ha? Hanggat di ka pa pinakakasalan. Tandaan mo yan, anak. Opo inay, huwag po kayong mag-alala. Iisipin ko palagi ang iyong bilin sa akin. Nandito na tayo sa harap ng bahay ninyo, Melanie. At salamat ulit at hindi ka tumanggi sa panyaya ko sa'yo. Melanie, Ang kamay ko. Ron, bitawan mo. alam mo ba? Kailangan mo nang malaman ang nilalaman ng puso ko na ako ay umiibig sa'yo. Sana maniwala ka. Bakit ako pa? Marami naman dyan na bagay sa'yo eh. Ako ay isang empleyada mo lang. Ikaw ay may kaya sa buhay. Hindi ko alam. Basta ang gusto ko ay ikaw. Mahal na mahal kita, Melanie. Oo. Pakiusap, Ron. Huwag. Kinalulungkot ko. Hindi ko na talaga mapigilan ng sarili ko para ipadama sa iyo ang ilib ng aking pagmamahal. Hindi ko inaasahan. Ano gagawin mo sa akin ito? Melanie, mahal kita. Tapat ang inaalay kong pag-ibig sa iyo. Sana patawarin mo ako sa nagawa ko. Sige, bababa na ako. Ano kaya itong nararamdaman ko? Parang masaya ako sa ginawa ni Sir. Umiibig din ba ako sa kanya? Umiibig din ba ako sa kanya? Melanie, anak.
Ginabi ka na naman. Saan ba kayo galing ng boss mo? At inihatid ka dito? Kwan po, inay. May meeting po sila ng kanyang kasosyo. Kaya dumalo po kami. At may kunting kainan, syempre. Nagkwentuhan pa sila. Ay, ganun ba anak? Akala ko ay namasyal na naman kayo. Tek, may itatanong ako sa iyo anak. Sana ang totoo ang sabihin mo ha. Ano ba yun, inay? Sige na po, sabihin nyo na sa akin. Para alam ko na sagutin ang gusto nyong malaman. Anak, napapansin ko na lagi kanyang inihahatid dito sa bahay. Ang ibig bang sabihin ay nanliligaw na sa iyo at meron na ba kayong relasyon? Ang totoo po niyan, inay. Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Pero wala pa kaming relasyon dahil hindi ko pa siya sinasagot. Mabuti naman at inabin mo. Pero huwag kang sumama agad sa kanya ha. Kung niyayaya ka niya. Ha? Bakit po, inay? Ano ba sa palagay nyo? Hindi siya dapat pagkatiwalaan? Isa rin yan. Sa nakita ko sa kanya ay hindi siya kontento sa iisa. Pagka ginagamit ka lang. Dahil kaya niyang ibigay ang luho na hindi pa nakabit. Dahil mahirap tayo. Inay! Melanie, huwag ka sanang magalit. Kahit dito sa opisina ay pinakausap kita. Bakit? Ano bang pag-usapan natin? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Sige, sabihin mo para gagawin ko na kaagad. Hindi tungkol sa trabaho ang pag-uusapan natin, kundi tungkol sa ating dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ron? Wala pa naman tayong relasyon, hindi ba? Dahil hindi pa kita sinasagot. Yan ang gusto kong malaman sa'yo, Melanie. Kung may pagtingin ka sa akin, sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin bago mo ako sagutin. Ron, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. Marahil baka paghanga lang ito dahil isa ka sa mga sikat na negosyante. Baka niloloko mo lang ako dahil alam mo na mahirap lang ang buhay namin. Kakapit ako sa'yo. Hindi kita niloloko, Melanie. Ano bang gusto mong patunayan? Na ikaw ang babaeng itinitibok ng puso ko. At kung papayag ka, pakakasalan kita agad. Basta sagutin mo lang ako. Pwede ba? Bigyan mo pa ako ng konting panahon na mag-isip. Sa ngayon kasi, mas inuuna ko muna ang pangangailangan ng mga magulang ko. Hindi pa ako handa na mag-asawa. Sige, lalabas na ako dito. Baka ano na naman ang isipin ng mga marites dito. Sige, lalabas na ako. Oh, bakit ka tinawag ni Sir sa loob ng opisina niya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala naman. Sinabi lang na tapusin ko na yung mga files para malaman niya kung may mga kulang pa. Ganun ba? Akala ko may sinabi na si Sir sa'yo na dadaluhan ninyo na okasyon. Pero Beshi, di na ninyo ako sinama. Bakit? Ako ba isagabal sa inyong dalawa? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Wala pa kaming okasyon na dinaluhan. Kaya wag kang magtampo. Basta may lakad ang gusto ko. Kasama kita. Talaga lang ha? Teka, may sasabihin ako sa'yo para makapag-ingat ka. Dahil ang mata ng mga marites ay nasa'yo. At sinasabi na dumidikit ka rin kay Sir para guminhawa ang buhay mo. Ano? Kumo, nilalapitan ako ni Sir? Ganun na lang ang nasa isip nila? Hindi ako mukhang pera, no? Kaya wala sila makikita na ichichismis na nagsasamantala ko para makuha ko ang loob ni Sir. Hindi ako ganun. Naku, Bes, huwag mo na silang intindihin dahil inggit lang sila sa'yo. Dahil ikaw ang pinapansin ni Sir at isinasabay ka niya pag kumakain siya. Pero hindi sila inililibre sa tanghalian o kay sa hapunan. O bakit hindi nila sabihin kay Sir para ilibre din sila? Anong pakialam nila sa akin? Alam mo, Pipay, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa boss ni Melanie. Bakit? Ano ang dapat nating pag-usapan? Hindi na natin siya papupuntahin dito? May hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, kung naliligaw siya kay Melanie,
May dapat sagutin niya kaagad yun para hindi na maghanap ng iba. Bakit ka ba nagmamadali? Gusto mo nang mag-asawa ang anak natin, pero hindi pa siya handa. Hindi naman sa ganoon. Kung gusto rin lang ni Melanie, yung boss niya, bay dapat sagutin na niya para magpakasal na sila. At hindi na mahirapan si Melanie sa kanyang pagtatrabaho para sa atin. Nako, lumabas din ang totoo. Kaya gusto mo mag-asawa na si Melanie dahil gusto mo agad na guminhawa ang buhay mo, no? Practical na ang buhay ngayon. Kung may pagkakataon kang guminhawa, bakit hindi? Sunggaban ka agad yan para yung mga intrigira dyan tumigil na sa pag-intrigasan natin. Ano? Bakit? Ano bang sinasabi nila? Ginagamit ni Melanie ang boss niya para guminhawa ang buhay natin? O, di mapatay sila sa inggit kung ganon. Wala akong pakialam sa buhay nila, no? Naku, Bessie, may pinuntahan na naman si Sir. Kaya pwede tayong magmarites. Ikaw ha, sinasamantala mo. Pag wala ang boss natin, gusto mo magchismisan tayong dalawa. Bakit? Saan ba siya pumunta? Hindi siya papasok ng isang araw? Alam mo na yan, Bes. Baka dinalaw yung malanding babae na nagpabuntis kay Sir. Nang akala ay pakakasalan siya para maging tunya siya. Ganun ba? O di man naghinip siya na nasa isipan ni Sir na pakasalan siya dahil may anak na sila? Paano yun? Hindi siya mahal ni Sir eh. Kaya binibigyan na lang ng suporta buwan-buwan ang anak nila. O di kawawa yung anak nila dahil bastardo. Baka tuksoin ng bata pag nag-aaral na dahil hindi nila kasama ang kanyang ama. Kasalanan ng kanyang ina. Hindi niya siniguro na pakakasalan siya. Kaya ang bata ang apektado pag lumaki na. Kung bakit kasi may mga babae na ayaw maghirap sa trabaho para matustuhan ang luho nila. Gusto yung madalian, pero karangalan nila ay nasira na. Wala naman kasi siyang maisip na paraan eh. Kundi ang dumikit kay Sir para guminhawang buhay niya. Pero hindi niya masusulo si Sir. Teka. Tara muna doon sa kantina. Nagutom na ako eh. Hindi bali, merienda time na. Ron, bakit dumaan tayo dito sa bahay ninyo? Sabi mo, ihahatid mo na ako sa bahay namin. Kung Melanie, dadaanan natin sandali yung ibibigay kong regalo sa'yo. Ha? Bakit mo ako reregaluhan? Hindi ko naman kaarawan eh. Matagal pa. Halika na sa loob. Baka makita ka pa ng mga loko-loko dito sa lugar namin at gawan ka pa ng masama. Halika na. Sino bang kasama mo dito? At nasaan yung mga magulang mo? Wala sila dito. Isang linggo nila sa Manila. Doon sa aking kapatid. Ganun ba? O sige na, kunin mo na yung sinasabi mo. Saka mo na ako ihatid sa amin. Oo, Melanie. Pero hayaan mo muna kitang iyakapin. Ron, huwag mong gawin sa akin. Pakiusap. Melanie, pagbigyan mo ako. Dahil hindi kita pababayaan. Bakit ganitong nararamdaman ko? Nag-iinit ang buong katawan ko. Ay, bakit kaya? Ganito na lang na bigla akong kinabahan dahil hindi ko alam. Teka, ay, Benong, gumising ka nga sandali. Bakit ba? Ano bang sasabihin mo? Ay. Latok ng tao eh. Benong, ikuha mo nga ako sandali ng tubig dahil masyadong tibok ng puso ko. Ano? Pa naman ay sobrang kabusugan niya kaya ganyan ka. Ay, sige na, Binong. Ikuha mo ako ng tubig. Sandali lang. Bihira ka talaga, oo. Bakit ganito ang kaba ng dibdib ko? Baka si Melanie, hindi pa dumating ah. Naku, sana, hindi totoo ang hinala ko. Wala sanang masamang nangyari sa kanya. Ito, tubig ko. Minom ka na. Ay, salamat, Binong. Nahulog ang baso.
nabasag. Ha? Ano kayang ibig sabihin dito? Baka may masamang nangyari kay Melanie. Baka may masamang nangyari sa anak natin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ron, bakit pumunta pa tayo dito sa bahay ninyo? Akala ko, ihahatid mo na ako sa amin. Bakit pumunta tayo dito? Kun Melanie, kukunin ko lang yung regalo ko para sa'yo. Ano? Hindi ko naman kaarawan ngayon bakit may regalo ka sa akin? Sige na, kunin mo na para makauwi na ako sa amin. Halika muna dun sa loob. Baka matsambahan ka ng mga loko-loko dito sa lugar namin. Gawan ka pa ng masama. Halika na. Sino bang kasama mo dito? Nandito ba ang mga magulang mo? Nasa Maynila sila. Baka isang linggo sila doon sa bahay ng kapatid ko. Ganun ba? O sige na, kunin mo na yung sinasabi mo. Saka mo na ako ihatid sa amin. Oo, Melanie. Pero, hayaan mo muna kitang yakapin. Ron, wag mong gawin sa akin. Pakiusap. Melanie, pagbigyan mo ko. Dahil hindi kita pababayaan. Ron, bakit hindi nararamdaman ko? Nag-iinit na rin ang buong katawan. Ron. Ay, naku. Bakit kaya? Ganito na lang. Ang naramdaman ko, bigla akong kinabahan dahil di ko alam kung ano. Ay, teka. Wala pa yata si Melanie. Ay, ano pa naman dito talaga? Hindi ko kaya. Kailang na uminom ako ng tubig. Ay, gigisingin ko si Bedong. Ay, Bedong! Bedong! Gising ka nga sandali. Bedong! Bakit ba? Ano bang sasabihin mo? Inaantok na ako Bedong. Ikuha mo ako sandali ng tubig. Dahil masyadong tibok ng puso ko. Ay, kinakabahan ako. Kabusugan yan. Kaya ganyan ka. Ay, sige na, Bedong. Ikuha mo na ako ng tubig. Sandali lang. Pambira ka talaga, oh. Bakit kayo ganito ang kaba ng dibdib ko? Nag-aalala ako. Teka, si Melanie, hindi pa siya umuwi Naku, saan na naman kaya punta ang babaeng yun? Sinabi nang huwag magpapagabi. Naku, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi sana totoo ang hinala kong ito. Wala sanang masamang nangyari sa kanya. Ito na yung tubig, oh. Inom ka. Ay, salamat, Bedong. Ay! Nako, nahulog ang baso at nabasag. Ano kaya ang ibig sabihin dito, Bedong? Nako, baka may masamang nangyari kay Melanie. Ay, nako, wag naman sana. Ron, sinira mo ang aking pagkababae. Panagutan mo ginawa mo ito sa akin. Oo, Melanie. Mahal kita. Ginawa ko to. Para pagkasal ka na sa akin. Kailangan nakasama kita uwi sa bahay namin. At ipagtapat mo sa aking mga magulang na may nangyari na sa atin. Sige, gagawin ko yan. Para patunayan ko na ikaw ang gusto kong pakasalan. Sasabihin ko sa mga magulang mo na mamamanhikan na kami. Sige, mabilis ka na. Pag-ihatid na kita para makausap ko sila. Sana umayag sila na makasal tayo kaagad para hindi nakakaya sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala, Melanie. Hindi naman kita lulukuhin. At gaya ng sinabi ko, ikaw ang babae pagkakasalan ko at gusto kong makasama habang buhay. Salamat sa iyo. Alam mo, mahal na mahal din kita Ikaw ang unang lalaki na minahal ko. Sana hindi ka magbago sa akin. Aling Pepa sinama ako ni Melanie para sabihin sa inyo na may nangyari na sa amin. Pero pakakasalan ko siya at mamamanhikan kami sa susunod na araw para pag-usapan ang kasal namin ni Melanie. Ano? Magpapakasal na kayo? Aba,
kailangan na may iririgalo kayo sa aming mga magulang ni Bernadette. Oo po, kung ano ang inyong gusto, sabihin nyo lang. At handa po ako na ibigay ang hiling ninyo. Ay, mabuti naman kung hindi kayo mahirap na kausap. Ang gusto ko ay mapaayos ang bahay namin. Tingnan mo naman, puro sira na ang dingding at atip ng bahay. Okay lang po, Aling Pepay. Inay na lang ang tawag ko sa inyo. Dahil ikakasal na rin kami ni Melanie. O sige, ikaw ang bahala, iho. Basta mapakain lahat nagdadalo, ay kontento na kami. Kayo nagbahala sa mga ihahanda. Opo, Inay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong bongga ang handa at kasal namin ni Melanie. Para wala po kayong masabi sa akin. Maraming salamat kung matupad lahat ng pinag-uusapan natin dito. Para magkasundo tayo at matutuloy ang kasalan. Opo, Inay. Talagang nakahanda akong pakasalan si Melanie. Dahil mahal na mahal ko siya. Ay, nako, alam mo, Pepay. Bayang daming nainggit sa atin. Dahil may kaya ang napangasawa ni Melanie. Alam ko na yan. Nagyabang ka naman sa mga taong dyan. Kaya nainggit sila. Nako, baka kung ano pa hanggang sa'yo dahil sa pagyayabang mo, ha? Pero hindi nila gagawin yun dahil may manugang tayong mayaman. Pati bahay natin lumakiat na paayos. Kaya ang gandang tingnan ngayon, no? Talagang iba pag may pera ka, ano? Respetuhan ka ng mga tao. Ay, gayon, hindi na tayo susungitan ng mga kapitbahay natin. Dahil kahit anong gusto nating bilhin, ay mabibili natin. At kumpleto na ang mga kagamitan sa bahay natin. Sa isang iglap, naging don at donya tayo, no? Nako. Noon sinasabi mo na nagyayabang ako, pero bakit ikaw kayo, Parang tuwang-tuwa ko, nagkaroon tayo manunggal na may kaya sa buhay. Ay, talagang natutuwa ako. Dahil sa oras ng pagkain, ay nandyan ang gusto mong ulamin. At hindi tayo magdadamot sa mga kapitbahay para tuloy-tuloy ang biyaya sa atin. Dapat din tayong magpasalamat sa Diyos sa biyayang nakamtan natin sa buhay. At hindi na tayo maghihirap. Melanie, huwag mo na akong hintayin mamayang tanghali. May meeting kami ng kliyente ng kumpanya. Kaya bahala ka muna dito sa bahay. At kung may kailangan kang bilhin ay isama mo si Kuya Dante. Gamitin mo yung isang kotse. Oo, Ron. Pwede naman na mag-shopping ako ngayon. Ang dami kong bibilhin kasi. Oo naman, lahat ng magustuhan mo, bilhin mo lang. Para wala kang masabi na iniiwan lang kita sa bahay. Kailangan mo rin ng maglibang paminsan-minsan. At isama mo na lang si Nida para hindi din siya mailip sa opisina. Yung trabaho mo, siya na muna ang gagawa. Sige. Pupunta muna ako dun sa opisina para sabihan kay Nida na samahan ako na mag-shopping. Okay, mauna na ako. Hindi bali, may sasakyan kayo. Kaya bahala ka na kung saan ka pupunta. Mag-ingat ka dyan, ha. Alam mo naman, delikado. Pag nagabihan ka, kilala ka pa naman na isang negosyante. Kutungan ka ng masasamang tao. Huwag ka mag-alala. May kasama akong bodyguard. At kahit saan ako pumunta, hindi ako mag-aalala dahil may kasama ako. Sige. Mabuti naman kung ganun. Kung may bodyguard ka. Para hindi ako kakabahan kung hindi ka pa nakakauwi dito sa bahay. Ikaw rin, mag-ingat ka sa mga mandurukot. Baka maguhan nila ang pera mo. Halis na ako, ha? Para hindi ako matarsado sa oras ng aming usapan. Bes, pwede bang samahan mo ako para mag-shopping? Huwag kang mag-alala. Ililibre din kita. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nabago ang buhay ko. Talaga, madam? Ikaw ng asawa ng aming boss. Kaya kung ano ang gusto mong iutos, ay susundin ko. Ano ka ba naman? Kung ano ang trato natin noon sa isa't isa, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi ako nagbabago, Dating Melanie pa din ang kaharap mo ngayon. Kaya iligpit mo muna yung ginagawa mo para marami tayong mapuntahan. At alam mo, ngayon ko lang masubukan na mag-shopping. Ang swerte mo, Bessie. Dahil ikaw ay nakabingwit ng matabang isda.
At pwede mong bilhin lahat ng gusto mo. Naku, hindi naman ako ganun kaabusada sa pera, no? Kahit marami, kailangan yung mga importante lang ang bibilhin ko. Nako, ibang klase ka naman, Bessie. Hindi gaya ng ibang babae na pag yumaman ay tinatapakan ng ibang tao. Nang aapi na sila, Mahirap ang gawin yun, ha? Baka bawiin ng Diyos ang biyaya sa akin na binigay. Pati mga magulang ko madadamay pa. Ngayon ay masaya na sila sa buhay nila. Bakit ako mag-aapak ng ibang tao? Masama yun. Oh, hayan. Nailigpit ko na ang trabaho ko. Mabuti naman, nang dumating ka, ay tapos ko na rin ang trabaho ko. Kaya sandali at magpapabeauty muna ako bago tayo umalis. Para makatagpo rin ako ng tulad ng asawa mo. Aba, nakakalungkot din, Bido. Maayos na ang bahay natin, pero tayong dalawa lang ang nakatira. Akala ko, pag may pera, ay masaya na ang tao. Hindi pa pala. Siyempre, andito lang tayo sa bahay. Hindi ka ba naglilibar? Anong mangyayari sa'yo kung wala kang kausap? Para kang estatwa na hindi kumikilos dyan. Naiinis naman kasi ako pag ako'y lumabas. Maraming nagpapalibre ng merienda sa akin dahil mayaman daw ang manugang natin. Anong ginawa mo? Kapag may humingi ng kwan, maglibre, hindi mo sila pinagbibigyan. Siyempre, di maglilibre ako. Kaya ayaw ko naglumabas dahil sa mga tao nag-akala mo, hinihingi ko lang ang pera. Di nila alam na binabudget ko. Hindi yung puro gastos ang gagawin natin. Baka may masabi yung manugang natin. Talaga, kailangan na ingatan natin yung perang binibigay sa atin ng manugag mo. Para wala naman siyang masabi sa atin. Baka may masabi at sasabihin niyang nananamantala tayo sa kanyang kabaitan. Ha? Oo nga alam mo din. Siguro, kung hindi pinilit ni Ronron si Melody, baka matagal pa tayo bago makatikim ng ginhawa sa buhay. Mabuti ka mo't hindi tinakbuhan ni Ronron ang kanyang pananagutan kay Melody. Dahil kung hindi, may matitikman niyang bago kumitak ng hasa. Ano? Ay naku, Binog. Hindi na uso yung itak-itak na yan. Kundi idemanda po para matakot at gawin niyang nararapat na tungkulin sa babaeng sinira ang karangalan niya. Hindi ko inaasahan na may nakahanda palang bahay na titirahan namin ni Ronron. Sinorpresa niya ako. Akala ko kung saan niya ako dadalhin. Yun pala ang tirahan namin ng aming anak. Nagpatayo siya, pero nakakalungkot dahil kami lang ang nakatira. Si Inay at Itay doon sa bahay namin na pinaayos ni Ronron nakatira. May kumakatok. Baka bumalik si Ronron. May nakalimutan siguro. Sandali lang. Nariyan na. Ay, magandang oras sa iyo. Ako yung pinalitan mo. Pwede ko bang kausapin si Ronron? Ha? Buntis ang babaeng to. Ikaw ba yung sinasabi ni Ronron na sinusuportahan niya? Ako nga. Pasensya ka na ha. Kung dito pa ako nagpunta sa bahay ninyo. Dahil nahihiya ako doon sa opisina. Kaya, palapasin mo siya. Dahil matagal nang hindi pumupunta doon sa inuupahan ko. Malapit na akong mga anak. Pero, hindi pang bayad sa ospital. Hindi pa niya ako binibigyan. Saan ba kaya siya? Bakit hindi niya ako pinapansin ngayon? Ano bang nangyayari? Kaya, please lang, pakiusap. Palabasin mo si Ronron para makapag-usap kami ng masinsinan. Ano? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Magandang oras sa iyo. Pwede ko bang makausap si Ronron? Ang asawa ko? Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? At sino ka? Sabihin mo sa akin kung bakit gusto mong kausapin ang asawa ko. Ako si Mitch, yung pinalitan mo.
Malapit na akong anak. Pero hindi pa siya dumadalaw doon sa inuupahan ko. Hindi pa niya ako binigyan ng gagastusin ko sa aking panganganak. Para sabihin ko sa'yo, wala dito si Ronron. Pumunta ka na lang sa opisina para doon mo siya kausapin. Kaya dito nga ako pumunta dahil nahihiya ako dun eh. Kaya tawagan ko na lang sa cellphone niya. Salamat sa iyo ha. Kung hindi mo ako pagdamutan ng kailangan ko kay Ronron. Huwag kang mag-alala. Pag umuwi dito mamaya, sasabihin ko sa kanya na puntahan ka at ibigay ang susporta para sa'yo. Ha? Naku, ang bait mo pala. Sana maging maayos ang inyong relasyon ng asawa mo. At maswerte ka dahil ikaw ang pinakasalan. Mabuti naman at napasya ka dito sa opisina para hindi ka malusyang sa kakaisip. Dapat na maging busy ka para malibang ka. Bakit? Bawal ba kay Sir Ronron kung lagi kang nandito at magtatrabaho? Hindi naman. Kaya lang ayaw niya ako mapagod para magkaroon kami ng anak. Sana nga, Bes. Kailangan mo nang magbuntis para may aalagaan ka at may maglilibang sa'yo. Sa bagay, tama ka dyan. Pero wala pa rin eh. Sana sa mga susunod na buwan eh, magbuntis na rin ako, no? Para may pakinabang naman si Ronron sa akin. Sigurado, may mga kasambahay kayo doon, ano? At wala ka nang ginagawa, kundi kumain at matulog. Oo, Bes. Natatakot ako eh. Baka tataba ko ng gusto. Hindi na ako magbubuntis. Huwag kang matakot. Dapat, hinay-hinay ka lang sa pagkain. At yung tama lang ang kakainin mo. Alam mo naman na galing ako sa mahirap, di ba? Kaya tinitikman ko lahat ng hindi ko kinakain nun. Pero mahirap din pala dahil apektado ang kalusugan. Kaya nga nagpakonsulta ako sa doktor kung ano ang dapat kong kainin. Ron, nakausap ka ba ni Mitch kanina? Nagpunta siya rito sa bahay eh. Hindi niya ako nakausap sa opisina dahil lumabas ako. May pinuntahan ako eh. Pero hindi ba rin, bukas ay dadaanan ko siya bago ko pumasok sa opisina. Alam mo ba na matagal na hindi mo raw binibigyan ng suporta? Bakit naman ganun, Ron? May tungkulin ka sa kanya. Naku, Melanie, sobrang ng babaeng yon sa paggastos sa mga luho niya. Hindi naman niya iniisip ang panganganak niya eh. Kaya binigyan ko siya ng leksyon para alam niyang ingatan ang perang ibinibigay ko. Maawa ka naman sa kanya, Ron. Ganon pagbuntis. Kung ano-ano ang pinaglilihian. Aba, hindi na naglilihin eh. Kundi nananamantala at ginagamit niya ang kanyang pagbubuntis. Pwede ko bang malaman kung minahal mo rin si Mitch? Sabihin mo sa akin ang totoo, ha? Hindi, dahil sobra ng kalasingan ko. Nung may nangyari raw sa amin. Pero wala naman akong natatandaan na ginawa ko. Ano? Aba, isang buwan nang hindi dumadalaw dito si Melanie. Bakit kaya? Ay, hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, tayo na lang ang pumunta doon sa bahay din ng mag-asawa para kumustahin dati ang kalagayan ni Melanie. Oo nga na. Kailangan dati nang lumabas paminsan-minsan. Hindi ko pa nakita yung bahay ni na Melanie. Ay, ano pa? Di ba na palasyo ang pinatay yung bahay nila para sa kanilang magiging anak? Ay, oo nga pala. Baka di tayo nadadalaw dahil buntis na si Melanie. Abay, kung gano'n, abay, masaya ako. Para magkaroon na tayo ng apo. Maalagaan pa natin. Hanggang malakas pa tayo, hindi ba? Ay, oo naman, Bedong. Kailangan na mag-alaga tayo ng ating mga apo kung sakali para may silbi pa rin tayo na nandito pa sa ibabaw ng mundo. Sana nga para matuwa rin yung manugang natin kung makita tayo. At kung totoong buntis na si Melanie, abay, magkakaroon na sila ng anak. Sa susunod, huwag kang pupunta doon sa bahay. Ayaw kong masaktan ang asawa ko. Baka kaya niya nagkaroon tayo ng relasyon. Tandaan mo yan. Oo, Ron. Hindi kita kasi makontak sa cellphone mo. Kaya nagbaka sakali ako doon sa bahay mo. Hindi nga kita nadat nun eh.
Nalawbat ang cellphone ko, kaya hindi mo ako makontak. Basta, hintayin mo ang buwan ng suporta mo. Hindi ko yan nakakalimutan. Sige, huwag ka nang magalit. Hindi na mauulit na magpakita ko doon sa asawa mo. Maswerte siya ha, dahil minahal mo. Pero ako, hindi mo ko kayang mahalin kahit may anak na tayo. Huwag ka nang makulit. Basta huwag mo nang hilingin yan. Dahil di ko yan may bibigay sa'yo ng pagmamahal ko. Dahil sa asawa ko lang, inuwi ko lang pagmamahal ko. Sige, wala na akong magagawa. Kung siya ang mahal mo, ano pa, di magtitiis lang ako. Hindi bale. Yung anak ko na lang ang magmamahal sa akin. Oh, ito ang pera na panggastos mo. Sana yung magtipid ka rin. Dahil hindi ko pinupulot ang pera. Hindi, nagsasakripisyo ako ng panahon para mapaunlad ko at makapag-ipon para sa magiging anak namin ni Melanie. Sige, mauna na ako at babalik pa ako sa opisina. Sige, Ron. Naku, talagang hindi ko siya mapipili para ako ay mahalin din. Ay, napakatanga ko talaga. Hindi naman pwede na igit ko ang aking sarili kay Ron dahil may asawa na siya. Kaya dapat lang na asikasuhin ko itong pinagbubuntis ko para maging malusog na lalabas ang ating anak. Inay, mabuti naman at naparito kayo ni Itay. Hindi na ako nakakadalaw sa inyo dahil sa pagsisilbi ko sa asawa ko. Oh, hindi bali, anak. Kaya pa naming magbiyahe ng Itaybo. Napupunta rito. Kaya kami dalang ang dadalaw sa'yo, paminsan-minsan. Oo nga po, Inay eh. Alam nyo, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Matamlay ang aking katawan. Parang ayaw kong kumain. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman kong ito, Inay. Oh, bakit hindi ka magpasuri sa doktor para malaman mo kung ano ang iyong nararamdaman? Ang mabuti pa, samahan kita habang nandito kami ng Itaybo. Tutulungan ka namin. Sige po, Inay. Samahan niyo ako para magpa-check up sa doktor. Baka lumala pa. Mas lalong malaking gastos. Oo naman, anak. Kaya kung may ganyan na masakit sa iyong katawan, may pera naman kayo. At kaya ninyo magbayad sa doktor, di magpasuri ka agad. Opo, Inay. Sandali lang po ha. Magbibihis lang ako para makapunta na tayo sa doktor. Para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko. Sige. Hintayin na lang kita dito. At, punta ko muna ang Itaybo para magpaalam na pupunta tayo sa doktor. Pero kamo, Pipay, hindi pa tayo uuwi doon sa bahay. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Ay, pupunta kami sa doktor para magpa-check up si Melody. Dahil matamlay daw ang katawan. Ayaw niyang kumain. May ganun ba? Kaya pala hindi siya pumupunta sa bahay. Dahil may sakit si Melanie. Kaya dito ka muna at hintayin mo na lang ako dito. At hindi rin kami magtatagal doon. Basta malaman niya ang nararamdaman niya o ang kanyang sakit, para makabili din siya ng gamot, ay uuwi agad kami. Sige na, Pipay. Umalis na kayo para hindi kayo gabihin. Alam mo naman, mahirap sumakay kayo. Ay nako, hindi kami sasakay sa jeep. May kotse naman si Melody. Yun daw ang gagamitin namin. Bahala kayo. Basta umuwi kayo ng maaga. Baka hanapin ni Ronron si Melanie. Oh, yung sabihin mo na nagpunta kami ng doktor dahil may nararamdaman si Melanie kamo. Muna, sige na. Muna akong istorbuan. Kumakain ako baka mabulunan pa ako. At maayos akong mabusog sa kinakain ko. Oh, sige. Alis na kami. Huwag mong kalimutan ang bilid ko sa'yo para hindi magalit si Rondron. Baka akala niya hindi yaya ko si Melanie na maglakwat siya. Sabihin mo, Hadenong, na nagpunta kami ni Melanie sa doktor. Ron, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ewan ko lang kung matutuwa ka. Sana naman, magtino ka na. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, Melanie? Wala naman akong ginagawang masama para sabihin mo yan. Alam ko na ilang babae ang nabuntis mo. Kaya, magiging masaya ka. Kung sasabihin ko na buntis ako, magkakaroon na tayo ng anak. Ha? Totoo ba yun, Melanie? Abay, mas masaya ako dahil magkakaanak na rin ako sa babae kong mahal ko.
Ang ibig mong sabihin, yung mga anak mo dun sa babae na nabuntis mo, hindi mo sila mahal? Hindi ko alam. Basta ibinibigay ko naman ang suporta na kailangan ng mga bata. Sige Melanie, sundin mo ang ipinayo ng doktor sa'yo para maging malusog at malakas ang anak natin. At ikaw din, uminom ka ng bitamina at kumain ka ng masustansyang pagkain, ha? Oo naman. Natutuwa ako dahil maligaya ka. Dahil buntis na ako, magkakaroon na tayo ng anak na mag-aalaga at magmamahal sa atin pagtanda natin. Nagkunwari lang pala sa akin si Ronon na nagbago na siya. Pero patuloy pa rin ang paglalaro niya sa mga babae. Nandito siya dahil nandito ang kanyang kotse. Kaya sigurado na kasama niya ang kanyang babae dyan sa loob. Kaya magdahan-dahan ako na papasok sa loob. Saan kaya silang dalawa? Alin sa mga kwarto dito? Hahanapin ko para malaman ko kung sino ang babae niya ngayon. Bakit pa siya nang bababae? Samantalang malapit nang lumabas ang aming anak. May pagkukulang ba ako para hanapin sa ibang babae ang kailangan niya? Alin kaya sa kwarto nila ginagawang kanilang pagnanakaw ng kaligayahan? Alin kaya dito sa kwartong ito? Pero yun, ang mga walang hiya. Mga walang hiya. May babae na naman siya. Bubuksan ko ang pinto. Melanie, ikaw? Si Ron! Isa siyang bading! Hindi! Ito! Hindi! Sa tagal ng pagsasama naming dalawa ni Ronon, ngayon ko lang nalaman ang pagkatao ng aking asawa. Totoo na may nabuntis si Ronon, pero isa siyang bading. Para akong pinagtakluban ng langit at lupa sa aking natuklasan sa aking asawa. Hindi ko siya mapigilan sa gusto niya, kaya nagtitiis na lamang ako. Sana darating ang panahon na magbago siya para sa aming anak. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Melanie. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.